4 sentro. Tama ba ako? Yes po, sir. Tapos natin hanggang omega, angular velocity. Tama naman, no? Kompleto naman. Okay. So, konti lang tayo. Ano lang ha, as a recap lang. Okay, nung discussion nga natin. So, ang gagawin nga lagi ay, so aside na doon sa pagdodraw scale, mechanism, ay pag gumamit tayo ng sentro, ay kailangan muna natin mahanap yung lahat ng sentro muna. So, yun nga, no? Tapos kukumpute natin yung sentro using ito equation na to. Then, nahanap natin yung mga sentro na yun using nga yung kaninang pinakita ko to. So, simula nga tayo sa paghahanap ng intersection ng link. So, yung previous ay wala pa naman siyang slider, kaya itong part na ito, itong center ng slider ay in-skip muna natin. Kaya proceed sa patatlo, yung ang tinatawag natin Kennedy's theorem. Or itong ang sample problem dito, kita nyo naman na walang slider. Kaya dumiretso tayo dun sa tinatawag natin Kennedy's theorem. So, sabihin, yung sunod ay pag-uusapan natin ay tungkol sa slider. So, for the center of the slider, yung sentrong hinahanap natin for the slider is yung combination ng slider number, okay? So, link number ng slider at nung pinag-i-slide niya. Yan. So, link number where it is sliding. So, yun ang hinahanap natin. Okay. Then next. Okay, ayun. Sige. Yung unang sample. So, kaya nga, for this example, so yung ating link number ay yung slider number or slider link number is 4, tapos nag-i-slide siya sa 1. Okay. So, therefore, ang makikita natin ditong sentro is 1, 4. Kaya kung napansin nyo dito, nakasulat ay 1, 4. So, yun. Basta yung combination ng pinag-i-slidean at nung slider link number ay yung sentro niya. And then for the sentro ng slider moving in a straight path, so kaya nga sinabi yun kasi nga 'di ba meron tayong dalawang klase ng slider. So yung slider in a straight path at yung isa naman ay slider in a curved path. So doon muna tayo sa straight path. So kapag straight path, yung mismong sentro niya is represented by a line perpendicular to its path. Okay. So, sabihin, hindi na siya tuldok lang, kundi yung mismong line na ito. Ito, mismong line na to, na perpendicular dun sa kanyang pinag-slidean, ay yan na yung ating sentro. Yung sentro. And yung mismong sentro, yung point na hinahanap natin, is located kasi sa infinite. So, dahil located sa infinite kasi yung sentro niya, ayan, kaya 1, 4 at infinite kasi nga siya yung combination ng 1 at ng 4. Kaya sa halip na tuldok ay represented na lang siya ng line na perpendicular doon sa kanyang path. So again, this is applicable lang kapag meron tayong slider moving in a straight path. So kaya ko sinabi yun kasi nga meron pa tayong padalawang type na kapag naman siya ay moving in a curved line. So kapag curved line, ibig sabihin ngayon ay merong arc. Okay? Or kumbaga yung pagdodrawing ng arc na yun ay may center. So dahil may center siya, so therefore kung saan ang center ng arc na yun, ay yun yung location ngayon ng sentro na yun. So katulad nito, ito ngay arc or curve. So pag curve yan, ibig sabihin meron siyang pinakagitna kasi nga part siya ng circle. So therefore, yung sentro natin ngayon is ito mismong pinag-iikutan ng curve, yung curve path natin. So yan. So kaya kung napansin nyo, still doon pa rin siya, no? Center 1, 4. Kasi nga siya yung pinag-i-slidean at yung link number para sa slider. Yeah, 1, 4 ngayon siya ito. Hindi na siya line. So ito nga i-applicable nga lang ito pa. Ito nga lang ay applicable kapag na siya ay moving in a straight line. So, nagiging linya na lang yung ating sentro.
hindi na siya tuldok. Pero babalik siya sa pagiging tuldok kung curve yung ating path, yung katulad nito. Ayan. So yun nga ulit ha, babalikan ko lang ulit yung tatlong step natin. So una nga ay paghahanap ng sentro via observation. So yung unang observation nga natin ay yung intersection ng dalawang link. Then after that nga, pag pinag-usapan lang natin yung sentro ng slider, then after that ay yung use ng Kennedy's theorem. So i-apply na natin siya dun sa ating sample problem. Hindi yan, yung isa pa. Yung 2 degrees of freedom. Ito, 2 degrees of freedom. So dahil nandito na rin tayo, ay isusulot ko na rin sa papel yung given. Wala ang ballpen ko. Saan ang ballpen ko? Yun pala. So lista ko lang ulit yung given. So bago ako lumipat ng channel. So, lahat ng dimensions na to, isusulat ko lang ulit. So we have a given of O2, O4 of 8 feet. And then O2A of 12 feet. And O4B of 10 pala, 10 feet. Yung 20 yung sunod. BCA is 20 feet. And then O4C, again, is horizontal. And then yung angle ng link number 2 is 30 degrees. At yung omega 2 niya ay 100 radians per second clockwise. Then find. Yan. So kung napasin nyo, doon sa problem, pinapahanap, syempre nga, pag na sentro, kahit hindi nasabihin nga, kailangan muna natin hanapin lahat ng sentro. Okay. So kahit hindi sabihin, kailangan lang hanapin yung lahat ng sentro. And then dito ay pinapahanap lang yung velocity ng slider represented by the sentro 5, 6. So yun lang hinahanap. Isang velocity lang, velocity 0.56. Siguro mamaya ko rin na rin explain kung bakit isa lang yung nahanap. Mali yan. Hindi yan, sorry. Sorry, maling channel. Dapat ay ito. Ay. Baliktad. Bantay ha, baliktad. Okay na kaya? Parang umikot ata. No? Tama. Okay na. Thank you. Okay, so nalista ko nga lang ulit dito yung given natin. Then para nga sa time, ang hinahanap nga lang natin ay yung velocity dun sa sentro, 5, 6. Yun lang hinahanap. So again, mamaya ko babalikan kung bakit yun lang hinahanap. But for now, okay, yun muna tayo. Dun muna tayo sa velocity ng sentro 5, 6. Okay. And then proceed tayo sa solution. So katulad na sabi ko nga, SBNA. So yun, napakakasunod-sunod. So magsisimula nga tayo sa S or yung displacement. So kailangan muna natin siyang ma-drawing to scale. Ito siyang ma-drawing to scale. Una, didikit ko lang. So kailangan natin itong ma-drawing to scale. Okay, so para ma-confirm yung scale nito ay nga pala no, kulang ng ano. Okay? So kulang lang ako dito ng link number. So dito muna sa sentro, link number muna yung isusulat ko, pero yung joint letter natin hindi naman mawawala yun ha. Para lang hindi agad tayo malit. Okay? So puro muna tayo link number. So this will be link number 1. This is 2. This is 3. Dito na lang 3. This is 4. And this is 5. Dito na lang. This is really link number 6 ito ang slider natin. So, existing pa rin mamaya ha. Ibabalik ko lang mamaya yung ating ang ating mga joint letter. So, link number muna kasi nga
since ang pinag-uusapan kasi sentro is link number. Pero ano pa rin to? Ito pa rin yung O2 at ito pa rin yung O4, sorry. So yung O4, etc. So yun nga. So, ang O2A pa rin. Kaya ganun pa. Napansin nyo, O2A is yung para sa ating link number 2A. So dapat ang measurement nito ay, hindi, measure na lang natin. So ito nga siya. So 6 cm. Pero ang actual niya ang measurement is 12 feet. So lumalabas yung scale na ginamit dito is 1 centimeter is 2 feet. So for KS, 1 centimeter is 2 feet. Ayan nga. Tapos ito, drawing natin dito. And then, sunod ay, yun na. So kailangan natin itong may drawing for scale. Then, after that ay, yun na nga, velocity yan. Sunod kasi na-drawing na natin to. So, velocity. Pero, dahil nga sentro ito, kailangan muna nating mahanap yung lahat ng sentro bago tayo mag-velocity. Okay? So, in order to help us with the location ng sentro, okay, gagamit tayo dito ng circle diagram natin. Okay? So, pagdating sa circle diagram, kahit saan nga dyan yung 1, wala problema. As long as din pa rin yung mga number natin ay magkakasunod ha. Wag naman yung randomly nakalagay. At dahil ito ay 6 na tuldok, ang dahil nga kasi dyan ay dahil meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, and 6 na number ng link. Kaya ito pa rin ay 6 na tuldok. Okay? Each of these dots represented yung ating 6 na link dito. So again, anywhere, dito yung 1. And then yung arrangement nga ng number is sunod-sunod. Wag namang kalat naman yung number. So again, dito ka na lang ilalagay yung 1. Then clockwise na lang yung direction ng akin. So 2, 3, 4, 5, and then 6. Okay? Yan. So, ang kulang ko ay kailangan natin makompute kung ilan nga yung ating number of sentro. So for the number of sentro, okay, so yung equation nga natin is yung number ng link. Again, ang number nga ng link na yun. Kita nyo sa label ng link natin, meron tayong 6. So therefore, n is equals to 6. So diretso na lang. Diretso na lang yung n. Na n nga ay 6. Tapos 6 minus 1 over 2. So for the number of sentro, so ito ay 6 minus 1 is 5. So 5 times 6 is 30 divided by 2 is 15. So we have, we need to look for the 15 centros for this mechanism, for this mechanism. 15. 15 yung ating number ng centro. So hanapin natin ngayon. So una nga ay true observation. At yung unang part nga ng observation is true intersection ng dalawang link or kung saan magkaduktong yung dalawang link. Okay. So mostly ay ano siya, yung tinatawag ng pin. So itong pin that connected yung ating link number 1 at link number 2. So therefore, itong joint na to ay sentro 1, 2 kasi connected ang 1 at yung 2. So dito na lang sa taas ha, dito sa tabi. Ang ating sentro 1, 2. So kung ito ay 1, 2, so ganun din dito sa ground na ito. So ito pa rin ang ating link number 1 at link number 4. So therefore, ito naman ang ating sentro 1, 4. So doon ko lang nilagay ha dahil nga meron tayo ditong ground. But I hope to get ito ay yung ating 1, 2, tapos ito yung ating 1, 4. Then sunod, ito, mamaya na yan dahil may slider tayo. Balikan na lang natin yan. Dito muna tayo ito. Kasi dito maliwanag na ito ay link number 4 at ito ay link number 5. So therefore, ito ay yung intersection ng dalawang link na to.
Kaya ito ay sentro 4-5. Sentro 4-5, ito. And then, ayan. So, dito muna tayo kasi mas madaling intindihin bago dito. So, dito, okay, again, pin joint muna tayo. So, therefore, joint pa to. Okay. At yung pin joint na yan is, dyan nga connected yung ating link number 5 at link number 6. Itong slider natin. So, yung mismong joint na to, ay yun yung tinatawag nating sentro 5-6. Ito. Tuldok na yun. Nga pala, no, dapat pala lapis. Ballpen na yung nagamit kong ano. Anyway. Okay. Pero di man mali ha, di yan mali. Okay? Di man mali yung mga sentro niya. So, yun ha, yung magka-connect, yung slider at yung ating link number 5 ay ito, itong pin joint na to. At yan nga yung ating 5-6. So, paano ngayon nga yung slider? So, yung slider at yung pinag-i-slider niya nga ay represented by a line perpendicular dun sa path niya. Eh, di ba nga sabi ay O4, ito nga yung O4, tapos C is horizontal. So, therefore, our slider right here is moving horizontally. So, kaya gagawa tayo ng vertical line. Tapos, project tayo pataas. Okay? Tapos yung linyang sa taas, so i pa rin natin yung extend pababa. So, naging pataas lang dahil nung ginawa ko kaninang triangle. Tinataklaban ko kasi yung pababa. Pero yun ay lahat ng diretsuhan yan. Diretsuhan. Dito. Hanggang baba, kumbaga. Okay? So, pwede ko pa siyang i-project pababa. Okay? So, itong linyang yan nga yung nagre-represent sa sentro ng ating slider. At yung sentro nga mahanap natin is yung combination ng pinag-i-slide natin na which is link number 1 at yung slider number natin na 6. So, 1-6. At yung location niya nga ay nasa infinite. Okay? Kaya ituturo na lang natin siya. Hindi naman kasi natin kayang i-draw yung infinite. So, tuturo na lang natin siya pataas. Tapos sabihin mo, nandoon sa taas. Pataas pa. At yung sentro nga nito ay nandoon sa taas. Ang number niya nga ay 1-6. At siya nga ay nasa infinite. So, kaya may 1-6 at infinite. Okay? So, turo mo lang pataas. Tapos yung turong yan ay dapat ay isang direction lang. So, either ituturo mo siyang pataas. So, sabihin, pwede mo ba? Pero hindi mo pwedeng ituro ng sabay. So, yun ang ano dito. So, either nasa taas siya or nasa baba, pero hindi pwedeng sabay na nasa pares siya nasa taas at nasa baba. So, isa lang yung position nito. Okay? So, nasa baba, kasi kung napansin nyo, okay? Alam kong git-git lang dito, pero pwede pa rin natin siyang ituro dito po baba. Okay? Pero pag nilagyan mo na dito ng pababa, hindi mo na pwedeng ituro itong pataas. So, basta isa lang. So, ituro mo lang siya sa taas o ituro mo pababa. Ang dahilan nga kasi dahil nga siya located sa infinite. Okay. Yun ang dahilan nun. Kaya pwede mo siyang ituro either sa taas or sa baba. At yan yung buong line na yan yung ating sentro 1-6. Representation lang ito. So bakit ito representation? Kasi nga, ang ating sentrong hinahanap ay nasa infinite. So kaya na-represent naman natin siya by a vertical line. Okay, kaya naintindihan ko yung aking sinabi ngayon. Yes, go, sir. Thank you. Ayan. Okay. And then kaya ko to inuna kasi lahat ng ginawa natin dito kasama itong line na ito ay ganun din ang gagawin natin din dito. Okay. Kasi kahit pa paano dito madali-daling intindihin. Okay.
lalo na yung 5-6 at yung 1-6. So tandaan nyo, itong tuldok na to ay hindi ng 1-6 yun ang 1-6. Kasi nga yung slider habang nag-i-slide, so pinag-i-slider niya ay represented by this vertical line na ito. Kasi yung location niya nga ay 1-6. So kung ganito, itong slider na to, ganun din na gawin natin dito sa slider na to. So una nga, yun, yung 5-6-9 ituldok na yun. So ganun din dito. Na kung saan itong yung pin joint, itong pin joint na to, kung saan connected yung link number 2 at yung link number 3, ay ito yung sentro 2, 3. Gawin ko na lang yung system, ha. So itong tuldok to, sa gitna ay yun yung ating sentro 2, 3. Request ko lang, ha. Dito. May nga yung ating sentro 2, 3. Yung pin na to. Yung pin joint na to. Saan intersecting yung 4? 2, kasi yung 3. Katulad din ito, di ba? Parang itong link na to ay parang sa 2. Tapos yung slider number 6 natin ay magiging slider number 3. Yan. So yan nga yung ating sentro 2, 3. And sunod, katulad din ito. So meron siyang slider at pinag-i-slidean. So ganoon din itong 3. Slider yung 3 at ma-slide siya ngayon sa link number 4. So therefore, ang sentro na ngayon between 3 at yung 4, okay, ay yung gantong line din. Pero syempre, kailangan ay perpendicular pa nga siya dun sa ating pinag-i-slidean. So kita nyo rin naman, yung ating slider is moving in a straight path dahil straight path yung 4. So therefore, dun siya, baliktad na lang. So dun siya umiikot sa, dun, yung line natin ay perpendicular dyan sa pwestong yan. Again, dun pa rin sa, yan. 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 Tapos, perpendicular natin. So, dahil pala nun, akala ko nakain sa papel. Nakadikit pala sa akin sa akin tape. So, isa pa nga ulit. So, yun. Yan. Tapos, okay. Yan. Tapos, linya. Okay? Yan. At katulad din ng ating linyang ginawa dito, hindi siya limited lang dito. So, yun ay pwede ko rin extend. Yan ay isang buong line. Hindi lang kalahati. So, pwede ko rin siyang extend din dito sa kabila hanggang yan. Isang diretso siya. Okay? So, yung sabihin ko dito sa ginawa kong ito. Siyempre, dahil nga limited tayo dun sa isa lang yung nagawa nating line. Pero yan ay all throughout hanggang baba. Yan. And then, katulad din ito, okay? So, dun, isa lang turo. So, either ituturo mo dito o ituturo mo doon. So, ang gagawin ko na lang, dito ko na lang ituturo, doon na lang ituro. Siyempre, parallel dito sa kanyang representation na ito. Tapos yung centration, slider at yung pinag-i-slidean, which is 4. So, 3, 4. Oops, 3, 4. Sorry, mali ako nang naisulat. At agad nang naisulat ko. Dapat ay 3, 4 muna. Okay. 2, dapat ito ay 3, 4. At infinite. Okay. Kasi nga yung location or yung tuldok ay nasa infinite. Okay. So, okay naman. Kaya yung ginawa ko sa dalawang slider natin.
Hello po? Naintindihan kaya? Yes po, sir. Okay, thank you. Okay, thank you. Ayan ha. Ayan. And then, through observation at yung location ng slider natin ay, diba, parang nahanap na natin lahat through observation. So, sa palagay ko ay nahanap na natin lahat ng possible. Yung intersection na ng kasama na rin yung sa slider. So, therefore, bago tayo dumiretso sa Kennedy's theorem ay i-represent muna natin lahat ng sentrong nahanap natin dito sa circle diagram natin by connecting. So, ito katulad nga nito. 1, 2. So, pagkukonekin natin yung numbers 1 at number 2. Para nga isabihin, no, nahanap na natin yung sentro 1, 2 dito. Pag na-connect na natin, nahanap na natin yung sentro 1, 2. Okay. So, ganun nagagawin ko din sa lahat. So, ito yung ating 1, 4. Sentro 1, 4. Tapos ito, 4, 5. Yung 4, 5. 4, 5. Then yung 5, 6. Then, ito. At yung, ano? Ito. So, yung dalawa na lang na to. Unang ay 1, 6. Tapos yung isa pa ay 3, 4. Center 3, 4. Okay? So, through observation, nahanap na natin yung lahat ng possible. But we're looking for 15. Okay? Pero hindi natin kailangan ulit-ulit ng bilangin. Yun nga yun ang purpose nito ng circle diagram na ito. Kasi nga, kapag napag-duktong-duktong natin lahat ng number na ito, ibig sabihin nahanap ng 50 na centros na yun or depende nga sa bilang natin ito. So for this example, para sa anim ay 50 na centros. So basta napag-duktong natin. Okay? Sige. So, basta mamaya or kung kahit mamaya, i-dot lang. Bibilangan natin talaga siya para lang ma-check natin kung 15. Okay? Pero ano ba na? Yun munang tawag dito? Kennedy's theorem o yung triangle nga dito sa circle diagram natin. So, hanap tayo ng triangle para makagawa tayo ng mga straight line. So, for example, kung hahanapin natin, again, hindi ko muna sila pagduduktongin kasi nga nalagyan ko ng linya yan, ibig sabihin, ito pala, once na nalagyan kasi natin ito ng linya, ibig sabihin ay nahanap na natin yung sentro na yun. So, kaya ginaganto ko muna. Ayan. So, kumbaga, kung nahanap natin yung sentro 2, 4, naka-triangle siya with sentro 2, 3 at sentro 3, 4. Okay, so yun yung isang triangle. Tapos, kailangan pa natin ng isa pang triangle. Ayan. So, yung isa pang triangle ay itong sentro 1, 2 at sentro 1, 4. Okay. Yun man ang unahin ko. Kasi kumbaga sa dalawa ay mas madali-dali. Yan. So, ito muna, sentro 1, 2 and sentro 1, 4. Ayan, 1, 4. Kung pagdudugtungin natin itong 2, 4. So, ito nga yung 1, 2. So, yung sentro 1, 2. Oops. Napatiin. So, ito yung sentro 1, 2. And then ito yung sentro 1, 4. So, 1, 2, 1, 4. Na-extend lang natin yung line na yan. Okay? Throughout. Okay? Diretsuhan. Ang dahilan nga, kaya ide-diretso natin mula dito sa taas hanggang dito sa baba. Tabingin ng kaunti. Kunti lang. So kaya ako inaayos kasi nakadepende yung magiging value natin sa accuracy ng gawa natin. Kaya hanggat maaari ay accurate yung gawa natin. So kaya pinapakita ko na dapat ay accurate talaga nga siya. Ganun talaga yun. No?
lumalaw pa ata. Isa pa. Last try. Kapag hindi na ay tabingi. Mali talaga yung pulbo ko. Okay. So, mali pala yung pulbo ko. Kaya pala tumatabingi. Mali nga yung pulbo. Ipang iPod. Ipang iPod. Tapos double check natin dito. Yan. Good enough na yun. Dahil magtatagal tayo pag ano, pag pinakasakto ko. Okay? And then sunod ay So ito nga yung 1, 2. Balik natin yung triangle natin dito. So ito na nga yung ating yung ginawa natin, pinagduktong natin 1, 4 at 1, 2 para nga mahanap natin yung 2, 4. Ibig sabihin nga ulit nun ay somewhere nga dito sa linyang itong ginawa natin ito, nandiyan yung ating 2, 4 na hinahanap kasi nga naka-triangle siya. Kailangan nga itong tatlong sentrong ito ay collinear to each other. Basta triangle siya dito sa circle diagram. Okay. Then in order to find yung hinahanap nating yung sentro 2, 4, kailangan pa natin sa pang triangle para nga meron tayong another line na mag-intersect doon. At itong line na yun, itong sentro 2, 3 at sentro 3, 4. Hanapin natin. So ito yung 2, 3. Sentro 3. Tapos yung 3, 4 nga ay nasa infinite. So paano nga yun? So ang gagawin nga ay yung sentro na nasa infinite is represented by a line. Ito na siya. So ang gagawin na nga lang natin ay itatapat yung 3, 4 na to na sentro doon sa 2, 3 which ito na siya. Yan. So ito na nga siya. Yan. So ito yung sentro 3, 4 na nasa infinite na-represented nga siya by a line at dumaan na nga siya sa sentro 2, 3. Ito pa nga ano, no? Yan. So sentro 3. So ito na yung 3, 4, 2, 3 na line. 3, 4, 2, 3 na line. Ito nga yung 1, 2, 2, 4 na line. At kung napansin nyo yung dalawang line na yun na nag-intersect. At yung intersection na yun ay yun na yung hinahanap nating ito. Sentro 2, 4. Ito. Sentro 2, 4. Yan. So ito yung ating sentro 2, 4. Dito na lang sa katabi siguro. Sentro 2, 4. Okay. Then ang gagawin ko na lang ay didiinan na lang ha. Didiinan yung intersection para maalala na ito yung ating sentro 2, 4. Ayan. Didiinan nyo na lang yung dulo ng inyong lapis. Okay? Ang ibig sabihin ko lang dito, pag meron tayong dalawang line, ay huwag nyo gaganunin. Yan, gagawin ganon. Okay? Kasi pag nilagay nyo ng malaking tuldok sa gitna, edi nawala na nga yung intersection. Ang mahalaga nga lagi sa atin is yung intersection ng dalawang line na yan. Kaya ang gagawin na nga lang natin ay kanyari nga may intersection, hindi yung katulong ginagawa ninyo. Hinanap ko yung intersection, tapos dilinan ko na ng lapis. Para mamaya kung mayroong mga dumaan diyang line, edi tanda ko na yung ginawa kong tuldok na yon, ay yun yung aking kaninang sentro, yung katulad ng kanina. So pag may mga dumaan ditong line, which is hindi natin alam, posible kasi yon na may dumaan dyan na line, nag-place dito or nag-place sa taas. Okay, so para maalala na yun yung aking sentro 2, 4, edi yung bilihinan ko ng lapis, dulo lang ng lapis. Huwag yung gaganunin, huwag yung bibilogan pa yung gitnang ganon. Okay? Kasi ang problema nga niyan ay yun, nawala na yung intersection ng dalawang line. Malaga lagi nga dito is yung intersection ng line. Okay? Okay, kaya naintindihan kayo sinabi kong yun? Yes po, sir. Okay, thank you. Reply. So ito na, at kung napansin yung 2, 4, 1, 2, 2, 4, kita nyo na isa isang line. At ganun din yung 3, 4, nasa infinite nga lang yung point. Okay? Tapos 2, 4, at 2, 3. Ayan.
So, ganun pa rin. Collinear pa rin sila. At dahil nahanap na natin yung sentro 2, 4, edi pwede natin siyang i-represent dito by connecting yung 2 at yung 4. Yan. So, yan ngayon yung ating sentro 2, 4. Then, ganun ulit. Kailangan, pag hinanap natin yung sentro natin or yung sentrong pwede ay meron tayong dalawang triangle kasi nga yung dalawang triangle means dalawang line na pwede natin pag-intersectin. So, kung pwede yung 2, 4, baka naman pwede itong 1, 3 naman na ito. Ayan, itong 1, 3. So, kunyari nga itong 1, 3, pinagduktong natin. So, naka-triangle siya dun sa 1, 2 at 2, 3 dito. Ayan. So, nakasentro nga siya dito sa yung sentro yun ay naka-triangle dito sa circle diagram with 1, 2 and 2, 3 at yung hahanapin natin na 1, 3. So, pwede natin ngayon pagduktongin yung dalawang point na yun. Ang sabi nga natin ay 1, 2. Ito yung 1, 2. Ayan. Tapos sunod ay 2, 3. Yung 2, 3. Ito yung 1, 2, 2, 3. So, extend lang natin yung point na yan. Yung mga points na yan. And then, hinahabaan ko kasi nga, hindi ko alam kung saan nga dito sa line na ito yung hinahanap nating sentro, which is for this example ay 1, 3. Okay? So, hindi natin alam kung nandito ba siya sa side na to, pag 1, 2. Pwede rin siya nasa gitna ng 1, 2, 2, 3. At pwede rin siya nandito sa side na to. Katapos ng 2, 3. Kasi pag nandyan siya, collinear nga yung tatlong sentro na yun, 1, 2, 2, 3, at yung hinahanap nating 1, 3. So, yun nga. So, kailangan pa natin ng isa pang triangle. So, okay na yan. Wala nang ibang triangle kasi dyan. So, flip ko yung aking triangle na ito naman. So, itong aking pang sample. Ito yung 1, 3. At yung 1, 3 can also form a triangle with sentro 1, 4 at sentro 3, 4. Ito. So, ito yung sentro 1, 4, sentro 3, 4. At kung pagdodoktongin natin itong 1, 3, ay naka-triangle siya dito sa ating circle diagram. O di yun. So, 1, 4. Ito naman yung 1, 4. And then, 3, 4. 1, 4, 3, 4. Eh, yung 3, 4 nga natin yun. So, paano ngayon yung gagawin doon? Yung gagawin. So, dahil nga ang 3, 4 ay representation ng ating slider habang siya nag-i-slide sa ating link number 4 for this example. Kasi nga doon nga yung 3, di ba? Nag-i-slide siya dito. Okay. Di ba sabi ko nga rin dyan, di ba dati na, yung slider na to, habang siyang gumagalaw, ay kasabay na rin gumagalaw yung ating pivot point na ito, na located sa infinite. So, sabihin, kumbaga, parang pwedeng itong slider natin to ay i-slide natin papunta sa tapat ng 1, 4. At pag naitapat sa 1, 4, edi doon tayo gagawa ngayon ng perpendicular line na perpendicular nga siya doon sa pinag-i-slide na link number 4. So, sabihin itong 3, 4 ay pwedeng gumalaw yan. Hindi lagi siyang yung point, katulad ng mga point na to, na kahit anong gawin ay hindi gumagalaw. Mga yan, hindi gumagalaw kasi yan. Yung lahat ng point na yan ay hindi gumagalaw. Pero yung nasa infinite ay pwede yung gumalaw at Niyak ako. mag-slider. So dito, dito, along syempre sa link number 4. So sabihin, ganun din yung ating 6. Dahil yung 6 na to ay nag-i-slide horizontally, so pwede rin nating i-slide horizontally yung ating centro 1, 6 na ito. So mamaya yun, mamaya. Dito muna tayo sa 3, 4. So again, pwede nating i-slide yung sentro 3, 4. So sa halip na dito, edi syempre tatapat mo sa 1, 4 kasi nandito yung 1, 4. Kanina hindi na natin minove yung 3, 4 kasi nag-intersect na siya dun sa ating 2, 3. Yung kaninang 2, 3, 2, 3, 3, 4 para mahanap nga yung 2, 4. So kaya hindi na natin i-minove. Pero pagdating dito sa 1, 3, kailangan ngayon natin itapat itong line na ito sa 1, 4. At yun yung gagawin natin ngayon. Itatapat ngayon natin itong line na to, which is gagawa lang tayo ng perpendicular line dito sa tapat ng 1, 4.
So, tapat natin sa 1, 4. Then, gawa tayo ng 9. Okay? At katulad din sabi ko dito, itong line din ito, pwede natin extend din dito sa baba. Kasi nga kailangan natin ay mag-intersect. Pero kung titingnan nyo nga ulit, yung ating ang ginawa na ito, so yung 1, 4, 3, 4 ay ito, 1, 2, 2, 3 ay ito. So kung napansin nyo, nag-intersect na siya dito. So dahil nandito na intersection, so there's no need na para extend pa ito po ba. Kasi nga kailangan niya natin, kaya gusto natin extend is yung intersection. May nandito na intersection, so there's no need na para ito ay ibaba dito. Pero kung nandito sa baba, ibig sabihin, okay, pwede natin siyang i-extend ngayon dito. Pero ito na kasi yung intersection. So, kahit hindi nyo na i-drawing ito pa ba. So, understood na siya isang direction. At itong ang intersection na to, ito. Ayan. Yung intersection na to, ayan nga yung ating sentro, 1, 3. Sentro 1, 3 yan. Yun nga, para maging 1, 3, 1, 2, 2, 3. Tapos yung 3, 4, 1, 3, at 1, 4 ay nasa isang line. So, dahil nahanap na natin yung 1, 3, pagdoktongin na natin siya dito. Okay? Okay pa kaya? Okay pa kaya? Naintindihan naman? Or baka may tanong? Kung wala kang tanong ay okay? Kung okay naman? Naintindihan naman? Wala po, sir, tanong. Okay. Okay? So, di continue natin kung walang tanong ha. Gagawin ngayon, sa tingin ko kasi dito, sa part na to ay parang wala ng mga triangle. So, kunyari naman, ito kasi pag pinagduktong natin tong 3, 5, yan, pag pinagduktong natin 3, 5, di ba meron tayong triangle na consist ng sides na 3, 4 at 4, 5. Okay? So, yun yung gagawin natin dito yung 3, 4 na nasa infinite at 4, 5. Okay? So, pwede natin gawin yung line na yon. Kaso, pag tinignan nyo sa kabila, yung kabilang side, yung 3, 5, with other lines dito, ay hindi makakabuo ng triangle. Yan. Walang ibang triangle. Kaya kailangan niya natin ay lagi ay dalawang triangle para mahanap na or makagawa tayo ng dalawang line na mapag-intersectin natin. So therefore, itong part na 3, 4, 3, 5 pa lang. Okay? Kahit ito ay may triangle na isa dito, ay mamaya na natin gawa ng or hanapin siya kasi wala pa siyang kapartner dito na another triangle para makapag-intersect tayo ng dalawang lines. Okay? So mamaya na siya. Okay? Kukunin mamaya. Okay? Dagdagan muna natin yung linya na meron dito sa ating circle diagram. Kasi pag dami ng linya dito, is more access sa mga triangle. So, mamaya siya, babalikan natin yung 3, 5. Okay? Kahit may isang triangle dito. Kasi kailangan natin is at least dalawang triangle. Kasi nga dalawang triangle means dalawang line na pwede natin pag-intersectin para mahanap yung sentro natin yun. Okay? So mamaya, balikan na lang natin. Kung hindi pwede yung 3, 5, so ano ngayon ang pwede? Siguro ay ito muna. Kasi katulad kanina sa 2, 4. Itong vertical din ito. Ayan. So ito naman ay 1, 5. So pag pinag-connect natin itong 1, 5, makakabuo siya ng triangle with ito, dito sa sentro 1, 4 at sa sentro 4, 5. Yan, pag pinagduktong natin ito, magta-triangle siya with 1, 4 and 4, 5. At ang 1, 4 ay ito ang 1, 4, tapos ang 4, 5 ay ito. So ito yung 1, 4, 4, 5. Tapos yung linyang yun ay is lang saglit ha. Ayan. Okay?
So, continue natin. So, ang ating ang point sa pagdudukturin ay 4, 5 at 1, 4. Okay, 1, 4 at 4, 5. 1, 4, 4, 5. Tapos, extendan natin yan. Pwede na. Okay, pwede na yan. Sige. So, ito yung 1, 4, 4, 5. Yan. Again, hinabaan ko kasi nga hindi ko nga sure kung nandito ba. So, babang ito yung 1, 5 na hinahanap natin. Nasa pagitan ng 4, 5 at 1, 4. Or nandito sa kabilang ito ng 4, 5. Yan. After that ay, okay. So, wala na ako makitang triangle dyan. Pag dinilipat natin sa kabila ay yun. So, ito naman yung triangle natin. Na yung triangle naman natin ay consist ng yung 1, 5 na hinahanap natin. Okay. So, itong 1, 5 na hinahanap. Yung 5, 6. Ang 5, 6 nga natin na ito. 5, 6. At yung 1, 6. At yung 1, 6 nga ay represented by this line na kung saan passing through na siya sa 5. So therefore, yung 5, 6 at 1, 6 ay itong mismong linya na rin ito. Kasi yung vertical line na ito ay passing through na rin sa ating 5, 6. Again, ang sentro na located sa infinite ay represented by a vertical, a line. Okay? Not necessarily vertical, okay? Pero siya ay perpendicular na lang doon sa path. Perpendicular sa path. Na nangyari nga lang dito ay vertical siya. Kasi nga horizontal yung kanyang path. Okay, so therefore, ito nga yung linya. Then passing through siya sa 5, 6. So, ito na mismo yung 5, 6. So 5, 6, 1, 6. 5, 6, 1, 6. Then yung kanina nga natin ay 1, 4, 4, 5. Ito yung 1, 4, 4, 5. Then 5, 6, 1, 6. So therefore, yung intersection na yun ay ito. Yan. So therefore, yan na yung ating sentro, 1, 5. Yan yung hinahanap natin. Sentro 1, 5. At dahil nga nahanap na natin siya, pwede na natin siyang pagduktungin dito. So ano pa? Ano pa kaya? Ito lang sabi ko ha, kailangan natin lang at least dalawang triangle in order to find our center. So, ano pa kaya pwede? So ito sigurong 4, 6. 4, 6. Kasi dito yan. May side na 4, 5 at 5, 6. Diba? Naka-triangle siya with 4, 6. So 4, 6 na hinahanap natin. Yung 5, 6 and 4, 5. So 4, 5 ay ito. Yung 4, 5, ang katambal niya ay 5, 6. Ito. So 4, 5, 5, 6. So straight lang natin tong or extend lang natin tong dalawang point na ito. So, ito. Straight lang. Then sunod ay, ito na ngayon, 4, 5, 5, 6. Ang katabi naman niya, or yung kapartner niyang triangle, ay sa kabilang side. At yung kabilang side niya ay, ito, 1, 6 at 1, 4. So, 1, 6, 1, 4 at 4, 6 na hinahanap natin yung is a triangle. So, therefore, straight lang siya dito. So, 1, 4, ay ito yung 1, 4. Then, yung 1, 6 is yung ang ating vertical line na ito. Okay? So, ang gagawin lang is yung vertical line na ito ay itatapat lang natin din sa 1, 4. Eh, dahil nga ito yung vertical line, ito rin yung vertical line. So, therefore, yung 6 ay itong vertical line na rin ito. Same na vertical line na. At kaya nga nangyari nga, kasi nga, ito ay moving in a straight line. So, habang binamove yung slider dito, so pwede natin din itapat siya dito sa 1, 4. Okay? Nag-i-slide siya. Patulad niya ito. Pwede natin siyang i-slide, itapat dito sa 3, 4. So, ito rin ay pwede rin kong itapat or i-slide dito sa 1, 4. At may vertical line, so therefore, ito rin yung same na vertical line din ito. Okay?
So, ito na yung ating 1,6. Tapos ito na yung ating 1,4. So, 1,4, 1,4, 1,6 ay itong vertical line na to. Kasi na ngayon kanina katambal. Katambal ay ito. 4, 5, 5, 6. So, ito na siya. So, ito din yung ito. At ng vertical line na to. So, therefore, ayun. So, ito ang intersection na to. Ito. Ito. So, yun nga yung ating sentro 4,6. Dahil yan yung sentro 4,6 natin, so therefore, di pwede natin siyang pagduktongin. Sentro 4,6. Ayun. Okay pa? Okay pa ha? O tanong nga, tanong. Kung walang ang tanong ay kung okay naman. Okay naman po, sir. Okay naman. Okay. Thank you sa reply. Okay. At katulad ng sabi ko nga ha, hindi natin kailangan laging bilangin ang bilangin. Yung as long as napag-connect natin lahat ng points dito, ay nahanap na natin yung lahat ng center natin. Ang countin, or yung hinahanap natin number of center ng I-15. So, hindi nyo kailangan lang yung bilangan ng bilangin. Okay? So, siguro, yun nga, pag napag-connect, for example, itong 2. Kung titignan nyo yung number 2, so connected na siya sa 1. Ito niya, may linya kasi sa 1, sa 3, at sa 4. Pero wala pa siyang line connecting sa 5. Ganon din sa 6. So therefore, yun pa yung mga hinahanap nating center. So yun pa yung isa pang purpose ng ating circle diagram. In order to find yung panghahanapin nating sentro. Kasi nga wala pa siyang line na na-connect. Okay. Katulad nito, 2,5, wala pang line na nag-connect. At yung 2,6. So therefore, yun pa yung mga hinahanap nating sentro. Using yung ating circle diagram. Ayun, dahil nabanggit ko na rin, so hanapin ko na rin yung una ay 2,5. So, 2,5 ay, ganun ulit, hanap tayo ng triangle. Katulad na sabi ko, habang dumadami yung line, ay dumadami din yung ating option para makagawa tayo ng triangle. So, ito muna 2,5. So, yung 2,5, pag pinagduktong natin, makakagawa siya ng triangle. Hindi pa sa 2,3. Okay? Kasi 2,3, okay? Para magkaroon siya ng triangle sa 2,5, kailangan natin 3,5. Wala pa nga tayo dito, linya na nagko-connect sa 3,5. So, sabihin, hindi pa natin nahanap yung center 3,5. So, hindi tayo pa makagawa ng triangle dito sa 2,3. 2,3, 2,5, wala pa nga ditong linya dito. Pero sa 2,4, ayan, 2,4, may line na 4,5. So, therefore, triangle ngayon siya yung 2,4, 4,5, at yung hinahanap natin 2,5. Yan. So, tingnan natin. So, 2,4, ito yung 2,4 na nahanap natin. At yung 4,5, ito, 4,5. Ito yung 4,5, 2,4, 4,5. So, ang gagawin lang natin dyan ay paduduktongin lang natin talaga siya. Duduktongin lang natin itong 4,5 at itong 2,4. 2,4, 4,5. At 4,5. Pagduktongin natin. Okay. Ito na yun. Line ng 2,4, 4,5. Hinahanap natin ang 2,5. Ang sunod ay, yun nga, hindi pwede yung 2,3. Nagamit na natin yung 2,4. So, mukhang wala na dito sa side na to. Hindi pa tayo sa kabila. Sa kabila na lang ito. So, base dito sa kabila ay, ayan, ang pwede naman ay 1,2 at 1,5. Hindi pa nga pwede yung 5,6 kasi wala pa tayong 2,6. So, ano muna, 1,2 at 2,5. Kasi triangle siya with 2,5. So, 1,2, 1,5. So, ito nga yung 1,2. Tapos ito yung 1,5. Kahit sila magkalayo yung ganyan, pwede natin yun pa rin nga siya lang pagdoktongin. So, ito, 1,5. Doktong natin sa 1,2. 1,5, 1,2.
Ayan. At ang kailangan nga natin intersection doon sa kanina. So 1, 2, 1, 5 at yung kanina nga ay 2, 4, ayun, at 4, 5. Ayan. So 2, 4, 4, 5 at 1, 2, 1, 5. So therefore, yung 2, 5 ay ito. Itong intersection na ito. So ito ngayon yung ating 2, 5. Ayan. Ay, wala ata nga yung ano. Anyway, so yan. So ito yung 4, 5. Ay, hindi pala ito yung 2, 5. Ito. Tapos lagyan natin ng label, 2, 5. Dahil nahanap na natin yung sentro 2, 5, pwede na natin siyang pagdoktongin dito. At ayun nga, habang nadami yung linya natin, ay mas nadami din yung options para sa triangle. For example, 2, 6 naman. Kasunod ng 2, so 2, 6 okay, is triangle with center 1, 2 at 1, 6. Okay? So ito yung 1, 2 at ang 1, 6 nga itong vertical line na ito na pwedeng itapat natin sa 1, 2. So therefore, yung vertical line na rin yun ay ito. So 1, 2, 1, 6 na rin ito. 1, 2, 1, 6 para mahanap yung 2, 6. 1, 2, 1, 6 itong vertical line. Okay? So kailangan pa nga natin ng isa pang triangle. So pag ayan, ito nyo, may malaking triangle dito. Yan, with 1, centro na 2, 6 ay naka-triangle sa 2, 4 at 4, 6. So 2, 4 ay ito, tapos 4, 6 ay ito. Ito yung dalawang point na to. Pagdoktongin natin ng line. So ito yung vertical line na to. O, na kung saan, yung kaninang 1, 2 at 1, 6. 1, 2, 1, 6 ay ito nga rin din vertical line na to. At yung sinabi ko ng 2, 4 at 4, 6 ay itong same vertical line din na ito. 2, 4, 4, 6. So same vertical line. Okay. So pag nagkaganon ay hindi natin pwedeng gamitin yung mga dalawang linyang iyon. Okay? Kasi nga ang tawag nga natin doon din ay collinear or coinciding yung dalawang line. Coincide, nagpatong. Okay? Or they're pertaining to same line. Okay? Pag siya nag-pertain sa same line, hindi pa rin natin mahahanap yung hinahanap natin center na 2, 6. Kasi nga, ang kailangan natin ay intersecting na line para makuha yung sentro 2, 6 na yan. So, ibig sabihin lang, no, hindi natin pwedeng gamitin yung dalawang yun, yung dalawang set na yun, yung 1, 2, 1, 6, at yung ating sinunod na 2, 4, 4, 6, kasi nga nasa isang line. So, kailangan pa natin maghanap ng isa pang line kasi yung dalawang line na yun ay parehas lang itong vertical line na ito. So, pag pati wala intersection na nangyari kasi nga coincident to each other yung dalawang line na yun. So, kailangan pa natin hanap ng isa pa. So, hanap pa tayo ng isa pa. So, hindi pa nga natin pwedeng gamitin yung 2, 3 kasi hindi pa siya connected sa 3, 6. Pero yung 5, 6, kita nyo, yung 5, 6, connected yung kabila, 2, 5. 2, 5, yung 2, 5, yung 2, 5, 5, 6, at yung hinahanap natin 2, 6. Check nga natin, ito yung 2, 5 na hinahanap natin kanina. And then 5, 6 ay ito. Ayun. So, pag pinagduktong natin yan, sigurado yung mag-intersect dito. So, yun ang pwede natin gamitin. Okay? So, hindi pwede yung kanina nga. Kasi nga, hindi natin mahanap kasi nga coinciding sila. Or they're pertaining to the same line. So, that's why we need another line. At yung line, another line yan yun ay 2, 5, and 5, 6. So, ito yung 2, 5. Tapos ito yung 5, 6. 2, 5, 5, 6. 2, 5, 5, 6. 5, 5, 6. Go ahead. Ganito lang ito. Para huwag kayo malito. 2, 5, 5, 6. At yung kaninang line ay 1, 2, 1, 6.
So 1216 nga itong vertical line na to. Tapos ito yung ating 2556. So therefore yun. So nagkaroon tayo ng intersection ngayon dito. At ito nga intersection na to, edi yan na yung nahanap nating sentro, 26. At dahil nahanap na natin siya, pwede na natin ito pagduktong. So as long as nga makakabuo siya ng triangle doon sa ating circle diagram, ay nasa isang straight line niya. Ito na napasin nyo na yung 2. So yung 2, ngayon connected na sa 1, sa 3, sa 4, sa 5, at sa 6. So therefore, lahat na ng combination na possible sa 2 ay connected na siya. So this is the number 3. Kasi kung napansin nyo yung 3, ay connected nga siya sa 1, sa 2, sa 4, okay? Pero wala siya sa 5 at sa 6. Okay? So simulan muna natin dito sa 5. Itong 3, 5 na ito. Kasi dito, yan, pwedeng ang 3, 4 at 4, 5. Pwede yan, 3, 4 at 4, 5. Pero tingnan natin yung kabila. Sa kabila ay, ayan, so kung napansin nyo, sa kabila ay, yun nga, dahil nga madami na yung linya, mas dumadami din yung ating options na pwedeng ang gamitin. So options meaning katulad nito, meron tayong 2, 3 at 2, 5. So pwede natin siyang gamitin as triangle. Kasi nga, pag pinagduktong natin 3, 5, naka-triangle siya with 2, 3 and 2, 5. Then another na triangle ay itong 1, 3 at 1, 5. 1, 3 at 1, 5. Hindi na siguro gamitin natin. Unahin ko muna itong 1, 3 and 1, 5. 1, 3, 1, 5. So ito yung 1, 3. Ito yung ating 1, 5. So pagduktong lang natin sila na. Pagduktong yan ng natin itong dalawang point nito. 1, 5. Tama naman. 1, 5 at 1, 3. Tama naman. Para makahanap na ang 3, 5. So 1, 3, 1, 5. 3, 1, 5. Pagduktongin na natin sila. Pati yan na yung line natin. Patabingi pa ng kaunti. Yun na, kailangan na ng ating drawing is accurate enough para hindi tayo problema. Lalo na mamaya kapag nag-drawing na tayo. Yun, may konting-konti lang. Very, very small. Pero yung small na yun, iba kasi pag nagpatas-patas yung small, ay lalaki din. Ay, paganto na lang para kita. Okay? Yun na, ulitin ko lang ulit. Yan ang ulit-ulit. Mahalaga naman kasi siya. Katulad ng sabi ko, kailangan yung mga drawing natin is accurate enough. Okay? Kasi pag yung inaccuracy natin ay ginamit natin ng ginamit, there would be a certain point na magiging malaki na yung error na yun. Kaya nga i-check lagi natin ang accuracy ng ating ginawa. Ayan. Okay. So yun na siya. So ano ngayon? 1, 3. Dahil 3, 5 tayo. 1, 3 at 1, 5. Tapos yung isa pa nga ay 2, 3 and 5. So ito yung 2, 3. Ito yung 2, 5. Tama, no? 2, 3, 2, 5 yan. So dito naman ay 2, 3, 2, 5. 2, 3, 2, 5. 2, 3, 2, 5. Tungtong natin. So therefore, yung intersection na yon, edi na yun ang ating 3, 5. Ayan na, kung napansin nyo, may malapit ng line sa ating 4, 6. Basta tandaan nyo ito yung ating 4, 6. Ito nga yung ating, 3, 5. Ito, sentro 3, 5. Yan. Huwag malilito ha, dumadami na ang line.
Yan. So dahil napagduktong na natin yung 3 pi, ay nahanap na natin yung center 3 pi, pwede natin siyang pagduktongin dito. Yan nga, ito lang sabi ko, as napag-connect natin lahat ng points dito, ay nahanap na natin yung lahat ng 15 na sentro natin din later siguro. For confirmation ay bilangin natin. Bilangin natin. Kasi katulad, kita nyo, hindi pa natin napagduduktong yung 3SM6. So parang titignan nyo lang isa sa yung mga points natin. Kung napansin nyo yung 1, yan, connected na sa lahat. Yung 2, connected na rin sa lahat ng points. Yung 4, ganun din. Tapos yung 5, ganun din. So ang kulang na nga lang ay itong 3-6 para makumpleto natin. At tapos, noong pinagduktong natin itong 3-6, isa pa ay dumami na yung ating mga options for the triangle kasi nga marami na tayong linya. Okay? Kapag dami nga ng linya is more options. So for example, so pwede natin gamitin itong 1-6 and 1-3 para makita nga or mahanap yung 3-6. Pwede rin natin gamitin itong 2-6 and 2-3. Yun ang pwede. Hindi pwede yung 1-2 kasi parallel. Okay? So 2-6 and 2-3. At hindi lang yan, meron pa tayong kabila dito. Yan. So dito naman sa kabila, para mahanap yung 3-6 nga, ay pwede natin gamitin itong 5-6 at 3-5. 5-6 at 3-5. At ito rin naman kabila na to na 3-4 at 4-6. Okay? Yan. So yun nga. Pagdami ng line, ay pagdami ng option na pwede natin gamitin para mahanap yung ating central. O, line pwede gamitin. O, walang mali doon. Basta meron lang tayong dalawa. So siguro ay gamitin ko na rin itong 1-6 na ito para mapakita ko sa inyo kung paano gamitin yung 1-6. So, para nga mahanap yung 3-6, kailangan natin itong 1-6 at 1-3. So, 1-6 at 1-3. So, ito yung 1-3 natin. Tapos ang 1-6 nga natin ulit ay itong vertical line na ito. So, therefore, 1-6 at 1-3. So, ito na vertical line. Perpendicular line na ito. Tapos yung ay vertical line. Okay? So, yan. Yan yung ating 1-6, 1-3. Okay? So, 1-6, 1-3. Tapos, ano pa nga yung isa? Yan, gamitin natin yung triangle. Okay? So, ano nga itong triangle na ito para lang makita natin yung triangle. Yung triangle kasi nga, hindi pa natin siya lilinyahan kasi once nga na malinyahan natin dito, ibig sabihin niya nun ay nahanap na natin yung sentrum doon. Kaya nga, representation lang ito. Pinagduktong natin. So, pwede nga natin gamitin naman itong 2-3 at 2-6. Pwede rin yan. Dito naman sa kabila para maiba. So, gamitin natin itong 3-5 at 5-6. 3-5, 5-6 para dito naman sa kabila nito. 3-5 at 5-6. So, ito yung 3-5 kasi ito yung 5-6. So, ang gagawin natin ngayon dyan ay pagduduktongin natin. 3-5, 5-6. 3-5, 5-6. And then, ito nga yung linya kanina, kaya dyan na lang natin intersect. 3-5, 5-6. So, kailangan nyo pa rin diretso kasi nga, kailangan mag-intersection sa dalawang point natin, 3-5 at 5-6. At yung intersection niya ay ito. At ito na ngayon yung hinahanap nating 3-6. 3-6 na ito. Dahil nahanap na nga natin itong 3-6, pwede na natin siyang pagduktongin dito. Ayan. And then again, kung titingnan nyo nga ay napagduktong-duktong na natin lahat ng ating mga points sa other point. Okay? So dahil nakompleto natin pagduktong-duktongin yung lahat ng points dito, so therefore, dapat ito ay 15. Okay? So gawin na lang natin for confirmation ay bibilangin natin siya kung 15 ba talaga. Literal na bibilangin. So isa or 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Hindi ko nabilang isa pa nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ayan, 15. Okay? So dahil 15, nabilangan natin na 15, so therefore, nahanap na natin yung lahat ng sentro na ito. Dahil nahanap na natin yung sentro, pwede na tayong dumiretso na sa velocity. Okay? Okay? Any questions nga? Any questions muna? Bago magdire-diretso? Wala naman po, sir. Wala naman. Sige. Sure ha? Sige. Yan. So dahil nahanap na natin lahat ng sentro, edi proceed ngayon tayo sa velocity sa competition natin. Tapos, velocity. So velocity nga ay, hindi pa tayo pwede mag-KB kasi wala pa tayong basihan ng velocity. So hanapin mo natin ng velocity natin using yung omega tong ito, which is pertaining to link number 2. Yan. So dahil napag-usapan na natin ulit yung link number 2, so ibalik ko na or ilagay ko ulit dito yung mga joint letter natin. So yun ha, yun ang ating 1, 2. So maliit lang para hindi na nga magpatong-patong dito. So ito nga yung ating O2. Ito nga yung ating O4. Tapos ito yung ating A. Tapos ito yung B. Dito na lang yung B. Tapos ito yung C. Dito na lang din yung C. O2, O4. Nilitan ko na lang ha. Kasi para hindi siya magkagulo kasi ang dami ng naintindihan kong sobrang dami na ng line. Kaya nga ayoko nang idagdag itong mga yung letter na to sa Google. So, A, E, and then okay. Ayun. So, balik tayo. So, velocity na. Kaya ako sinabi kasi kailangan natin ng auto A. So, para maliwanag kung alin dito yung auto A. For the link number 2. Auto A. Okay. So, simulan natin for the link number 2. Okay. So, for the link number 2, hindi lang siya basta velocity ng A. Kasi siya yung tuldok na yun. Dito, velocity ng A. Diba sabi ko nga, itong part na to, or yung A mismo ay located nga sa tatlong link. Kaya kailangan natin siyang i-specify. Okay, kasi hindi pa reference yun. Okay, kaya ito ay velocity ng A2. Kailangan siya velocity ng A2. Okay, so yung A2 na yan nga ay na-discuss ko na rin previously. Pero yung A2 yan, or yung mismong A na ito, is now sharing with Centro 2, 3. Okay, so bakit sa 2, 3? Kasi yung point na yun nga rin yung ating slider at yung ating link number 4. So bakit siya sa A2? Okay, naka-equal. Okay, so kaya siya naka-equal sa A2 kasi nga kung naalala ninyo, yung statement ko nung una na A2 ay same sa A3. Yan, ang A2, point na A2 ay same sa A3. Yan. So dahil same din siya, ibig sabihin, iisang point lang din yung, kaya kung napansin nyo, yung sentro number natin dito ay 2, 3. Ito, sentro number dito. 2, 3. Kasi nga siya ay pares dito, yung mismong pin joint na yon, yung link number 2 at yung link number 3. Kaya siya ay sentro 2, 3. Okay? Kaya kung napansin hindi yan yung 3, 4, yun yung 3, 4. Mas lalang hindi yan yung 2, 4. Kasi nga 2, 4 ay yun. Okay? Kaya yung point na yan ay para sa 2, 3. Or yung perpendicular dito sa link number 2 na ito. Na yung perpendicular sa link number 2 would be yung 2, 3. Kaya they're sharing same point. So dahil sharing same point, so therefore, equal ang kanilang velocity. Kasi kumbaga, they're pertaining to the same point. Okay? So yun nga yung ating ito. Again, yung itong yun ay napag-usapan na natin dati. Yun yung sa ating relative velocity. Na kung saan, dahil nga siya pertaining to link number 2, so link number 2, so yung length na yun ay O2A. So equal siya sa O2A. Oops, O2A. Then, syempre, yung angular velocity na natin na 100. Okay. At dahil tayo nga ay merong yung mga joint letter nga, yung mga joint letter nga natin i-sharing with, sharing, ibig sabihin, parehas na point lang yung pinag-uusapan natin. Katulad niya ng O2, shares with 1, 2.
at yung O4 ay shared with 1, etc. So yung 2, 3 nga ay para lang sa A2. Hindi siya sa A4, hindi rin siya dun sa slider na yun. Habang siya nag-i-slide. So, hindi siya yun. So, yung 2, 3 ay para lang sa yung pin na yun, yung link na to, at kung saan nakapin yung ating slide. So kaya pwede rin natin doon express as sentro number, lalo na yung auto-A, sabi nga natin dito, ang auto-A nga ay ito, 1, 2. So pwede nga siya maging 1, 2. Kasi itong dash ay 2. So from 1 to 2, ang kabilang dulo ay yung A ay 2, 3. So from 1, 2 to 2, 3. Pero ito, wala tong ibang sentro number, kaya siya ay mananatiling omega 2. Again, itong notation na to ay optional lang para sa sentro kasi mostly nga ay ito yung ginagamit natin yung joint letter, yung mga gamit natin. Okay? Okay pa ha? Okay pa tayo? Okay pa Yes naman? po, sir. Naintindihan pa naman, ibig sabihin ko? Sige, thank you. Yan. So, ito nga ay option lang ha, kaya ito i-square bracket ko kasi ito yung option naman. So, pwede niya pa rin siyang gamitin nga kasi yung joint letter ay hindi yan nawawala. Yun yung gagawin ko. So, paulit-ulit kong ilalagay na yung A2 ay equal sa A3 muna. Sa A3. A2 is equals to 2, 3. Velocity na 2, 3. Tapos yung O2A nga ay, ito. O2A is still 12 feet. And then yung ating angular velocity for link number 2 ay ito. 100 radians per second. Tapos, gusto ko mang ilagay itong counterclockwise sa direction na to dito sa ating mechanism. Kita nyo naman na yan, dumadami na yung lines natin. Kaya, hindi ko na lang lalagyan ng line for the sake na hindi na ako malito. Kung ano yung mga line nito. Kasi dito yung sabi ko na yung mga pinagduktong-duktong natin. Yung mga line na yun. So, kaya hindi ko na siya lalagyan dito. Basta tandaan na lang natin na ang angular velocity, ang direction niya ay clockwise direction. Okay? So, ngayon nga, ulitin ko lang. Okay? Pwede pa namang ilagay, kaso nga lang, syempre, dadagdag siya sa crowded na natin puro linyang ito. Okay? So, may option tayo pagdating sa center na kahit hindi natin ilagay yung direction na ito. Para lang maalala, kasi yun ang purpose. Kaya ako nilalagay siya dito, ay maalala yung direction ng ating angular velocity for link number 2. So, hindi ko na siya ilalagay. Dami na kasing line. Ayan. So, proceed na lang ako sa computation. So, dito, makakompute natin na yung ating velocity ng A2 ay equal sa velocity ng 2, 3, which is equals nga dito ngayon sa 1,200 feet per second. 1,200 feet per second. Natin sa 1:1, so 100 ay 1 centimeter. So, bakit nga 1 centimeter? Kasi ngayon, ginamit natin sa KS ay 1 centimeter. Kaya pagdating dito ay 1 centimeter pa rin. So kapag 1 centimeter yon, so therefore, kumbaga ay, 12 centimeter. Kung gagawin natin per 100 feet. Pag chinek nyo dito, yung 12 centimeter ay ito, lagpas pa. Kung napasin nyo, ito na nga ay 9 pala ito. 9, 10, lagpas pa siya dito. Okay? Kaya hindi natin pwedeng gamitin yung 1:100 feet. Kaya yung sumunod na lang, iso sa 100 ay 200. So pag check natin, 1:200. So yung 12 ay magiging 6. Ito naman yung 6. So mahaba siya. Pero, so kahit ito ay mahaba ay pwede na. Okay? So pwede pa rin natin gamitin yan. Itong sa 6. Okay? Pero kung gusto niyo talaga, edi mas maikli 4 ang sumunod. Kasi 12, pag natin yung sa tatlo ay 4. So, pwede pa rin naman siyang 4 cm. So, ang gusto ko lang sabihin din dito ay dahil wala doon sa problem sinabi kung anong scale na gagamitin. You can use whatever. Okay? Base sa problem. Okay? Pero yun ay kapag syempre walang giniben doon sa problem. Okay? You can use whatever scale as long as syempre nasa loob siya ng papel. Okay? So, as long as nasa loob siya ng papel. Kaya hindi ko nga ginamit yung 12, kaya sumunod na lang ako. 6 cm. So, 6 cm natin siya dudurogin. So, para lang ma-check, so siya nga ay i-declare natin yung KB.
para nga ito maging 6 cm ay 1 cm dahil nga yung ating sa KS ay 1 cm ay equal sa 200 feet per second. And in order to double check kung siya ba talaga ay 6 cm, hindi gamitan natin ng conversion para di maipakita na kung ano ba ang talagang length ng ating input na velocity, which is itong velocity 23. So velocity 23 is 1,200 feet per second. Okay, so hindi ko na sinama yung A2 kasi nga yung A2 ay parang pang ano siya. Kumbaga na nga lang ay parang lang naman na parang malapit kasi siya sa relative velocity. Eh di ba nga mga joint letter na nga yung ating mga point. Kaya minentain ko na lang yung para sa joint letter. So there will be 2, 3. Pero ano pa rin yan na, equal pa rin siya sa E2. So hindi naman babago yan, pares pa rin siya sa E2. So itong velocity na 2, 3 na 1,200 na to, gamitin natin yung scale natin. So 1 centimeter ay equal sa 200 feet per second. So pag ginamit natin itong equation na to, makukuha natin na yung length ng 2, 3 ay 6 cm yan dahil 1,200 divided by 200, 6 cm. So therefore, ang length ng drawing natin for velocity ng 2, 3 would be 6 cm. Okay? At dahil siya velocity ng 2, 3, ibig sabihin nangyari siya sa 2, 3 ito. At tapos nga, hindi ko lang nailagay, kasunod niya pa rin yung direction ng kanyang angular velocity. So angular velocity nga ng ating link number 2 is clockwise sa pagganito. So dahil pagganito siya, so dahil ating velocity ay pagganito. Kasabay ng ating velocity na according to measurement dapat daw siya ay 6 cm lang. So pag ganon, tapos 6 cm lang. Na, yung mga triangle, ayan. Tapos, wag ball pen. Kailangan natin yung nabubura. Okay. So, itong mga ball pen na ito ay pwedeng lapis. Dapat talaga lapis yan ha. Yan mga yan, lahat ng ball pen ko dito, especially yung sentro number. For uniformity ay ginawa ko na lang ball pen. For ink, naka-ink siya. So, dito, mali ang perpendicular. Dapat dito, perpendicular nga sa link number 2. Dahil nga omega 2. Tapos doon natin tapat sa 2, 3. Tapos double check kung collinear ba. Dito sa 90, sa gitna at doon. Tapos yung puldok natin hinahanap. Yan. Velocity 2, 3. Tapos 6 cm. Dito. Ito ngayon ating 6 cm. O, diyan ngayon siya. Yan. Again, ito nga ay clockwise direction. So therefore, ang turo ng ating velocity ay papunta doon. At yun yung gagawin ko. Tuturo, lalagyan ko ng arrow ito. Pag ganon, at pag ganito. Yan. Okay. So dahil nga siya ay located sa 2, 3, so kaya ito ay talagang kailangan natin itawag dito ay velocity ng 2, 3. So velocity siya ng 2, 3. Kasi nga siya ay doon sa sentro 2, 3. So yun. So na-drawing na natin yung ating velocity ng 2, 3. Okay. Ang sunod ay titingnan na natin yung ating find. Sabi nga dito ay 5, 6. Okay. At ito yung isang advantage ng sentro. Okay. So pagdating sa sentro, hindi mo kailangan mag-isa-isting sa ating relative velocity. So inisa-isa pa natin siya. Punta sa B bago nakuha yung C. Pagdating sa sentro, ay pwede na tayong dumiretso dun sa ating output na velocity. Pwede dumiretso na. Okay. Again, ang input nga natin ay velocity 2, 3. Ang kailangan natin ay yung velocity ng 5, 6. Which is yung para sa slide 6 sa tong slider. Ito yung kanyang pivot point lang. And kaya nga siya ay infinite. Pero yung 5, 6 na yun ay yung mismong point na yun. Yung point C. So therefore, yung 5, 6 at point ay sharing same point. So pareho silang point. Okay pa kaya? Okay pa ba kayo?
po, sir. Okay pa kaya? Sige. Thank you. Zoom out ko lang ng isa. Thank you. Zoom out ko lang para kita. Wait lang saglit ha. Para dire-diretso ako. Thank you. Antay lang ha, antay. Thank you. Ayan nga, ayan. Yan, continue tayo ha, continue. Ha? So, naghahanap na nga tayo ng velocity. So, meron na nga tayong length ng 2, 3. So, ito, 2, 3, velocity 2, 3. Okay. So, pwede nyo rin tawagin yung A2 ha. Si-share nga lang kasi. Hindi ko napapalitan kasi since puro naman to mga sentro, mga number. So, yun na nga. Hahanapin na natin according to find yung 5, 6. Okay. Yun nga. Pwede na nga tayong dumiretso dun sa kailangan natin. Kasi ko nga, yan sa relative velocity, ayun nga, nag-isa-isa pa tayo dito, kasama yung slider, pagkatapos nakuha dito, dilimi pa tayo dito sa B, tapos saka pa lang tayo nakapunta sa C. Okay. O dito, pwedeng diretso na. Pwede nang i-skip or kahit hindi natin hanapin yung ano ngayon gagawin. Parang yung isa pang purpose itong circle diagram na to. Okay. So na natin ay velocity 2, 3. So therefore, ito siya. Galing ang sentro 2, 3. At ang output nga natin kailangan ay itong 5, 6. So, ito yung sentrong yon 5, 6. Okay? So, from 2, 3, kailangan natin makarating ng 5, 6. So, parang i-treat nyo to is parang maze. Okay? So, kailangan natin makarating dito sa 5, 6. At para makarating tayo, may dadaanan tayong mga line. Okay? So, for example, yung isang sample, so galing tayong 2, 3 dito, okay, lumabas tayo ng 2, tapos dadaan tayo dito sa 2, 5, tapos pag nakarating ng 2, 5, dadaan sa 5, tapos yun, makakarating na tayo sa 5, 6. Ito na siya, ito. Ayan, biglang ko na ng maraming line. So again, galing tayong 2, 3, okay, pupunta ngayon tayo, or dadaan tayo sa 2, 5, then after 2, 5 ay, yun, nakarating na tayo sa 5, 6. Kapag nakarating na tayo ng 5, 6, ibig sabihin, nakuha na natin yung velocity dito sa 5, 6. So, yun ang gagawin natin. So, una, nandito pa nga tayo sa 2, 3 kasi yun may value tayo. So, ang unang gagawin ay mailipat natin siya sa 2, 5. So, yung velocity natin ng 2, 3 ay kailangan mailipat natin dito sa 2, 5. Dito sa 2, 5 na yun. Okay. Ang common na number doon sa dalawang sentrum yun is number 2. Kaya kung napansin nyo yun. Labahan ka sa number 2. Dahil yung common number nitong 2, 3 at itong 2, 5 na ito. Okay. So, common number ito. So, therefore, umiikot siya sa 1, 2. Lalagyan mo lang ito ng 1. 1, 2. Okay. So, yung tatlong sentro natin na 1, 2 na pinag-iikutan, yung 2, 3 na source ng ating velocity, at yung 2, 5 na paglilipatan natin ay kita nyo ay hindi sila collinear to each other.
Okay? Kailangan ay maging collinear muna sila. Okay? So either yung 2.5 ang ililipat mo dito, para nga collinear. Ganun din yung 2.3, pwede din natin siyang ilipat dito para maging collinear ito. Ito yung collinear mo. Yung 2.5 dito or yung 2.5 dito. So dalawang option. Okay? At katulad ng sabi ko, common yung number 2, so yun nga. Pareho silang umiikot sa 1, 2. So ang gagawin ko ay, itong 2, 3 ang ililipat ko dito sa linya 2, 5 at 1, 2. Itong linyang ito. Ilipat ko sa dyan. So para mailipat ay, gagamit tayo ng compass. Yung compass. Para mailipat yung 2, 3 dito sa line na yun. Okay? So itong line na to, kasi yan yung line na nako-connect sa 1, 2 at 2, 5. Pag nailipat natin 2, 3, kulinya na yung tatlong point na yun. Linear, gagamit tayo ng compass. Yan. Kung saan yung compass na yon ay, syempre ito yung umiikot, so kaya tatapat ko sa 1, 2. Ililipat natin, kaya yun yung tatapat natin sa 2, 3. Okay? Nakaganto lang ha, kasi mas accurate kasi ang compass kapag nakatayo. Kaya nakatayo kong gagawin. Yan. Tapos, itatapat ko ngayon, ganun. Yan. Yun, yun ko. So yun ha, so, basta yan yun. Hindi yung makita, alam ko kasi mas effective kasi ang compass pag nakatayo. Ayun. Iminob ko pa pag ganun. Dito nakaikot. Kasi yun, gumawa ako ng line na yun. Okay. So ito ay pinaglipatan ng 2, 3. Okay. Tatandaan nyo, yung pinaglipatan ay hindi dyan yung 2, 3. Ito pa rin ang original. So kumbaga ang pinakamalapit na word kung pwedeng gamitin ay projected. Pinroject natin yung 2, 3. Okay. Pinaikot natin sa 1, 2. So dito ngayon yung bago yung position ng 2, 3. Para nga siya maging collinear. Again, hindi natin lilabelan niya ng 2, 3. Kasi ito yung mismong position ng 2, 3. Projected lang siya. So para nga itong 2, 3 pinaglipatan, yung 2, 5 at yung 1, 2 ay collinear nga. Tapos, dahil ang source ng velocity natin ay nandito sa 2, 3, kasabay din natin siyang ililipat. At pag nilipat ay mamimaintain yung direction niya. Ayan. So ganito nga, ayun, nakita nyo yung direction ng 2, 3 pag ganun. So kapag inuurong natin siya papunta doon, di uurong din yung ating velocity na talagang nakaunti. Okay? Maintaining pa rin yung direction niya papunta dito. So pag iniikot niyo siya sa 1, 2, ay papunta ngayon yung turo niya. Okay? So para magawa yung turong yun, edi gagawa tayo ng perpendicular line. Okay? At ang kagandahan nito, okay, kaya itong 2, 3 na rin ng aking ililipat kasi sakto yung measurement niya na 6 cm. So hindi na natin kailangan gumamit ng kahit anong measurement kasi 6 cm naman. So ang gagawin niya, una, kailangan natin mailipat itong tutoring ito doon sa pinaglipatan na position na ito. So bakit hindi yung 2.5 ang inilipat? Kasi yung 2.5, pag inilipat mo dito, di collinear na nga siya. Okay? Tapos nakukuha mo dito mamaya yung velocity. Yung velocity na nakuha mo ay kailangan mo rin ibalik sa 2.5 kasi nandito yung 2.5, wala dito. Okay? So pag mo dito yung 2.5, ibabalik mo rin sa 2.5. So para hindi na tayo pabalik-balik kasi yung measurement babalik dito. O di yung 2.3 na lang inilipat ko dito para hindi na gumalaw yung 2.5 natin dito. Dito na mismo yung saktong position ng 2.5. Yan. So 0, tapos 6. Ito, 6. Mali ito. Sabi na nga ba eh. Dahil ng parallax. Dahil ako hindi nakaupo. Ito pa, take 2. Take 2. Yan, tapat po. Tapat. Wala ditong linya. Take. Tapos, tapat kong yun. Okay naman. Tapos 6. So, bitin ng kaunting-kaunti lang. Sinunod ko yung kaninang point. Okay. So, kaya ako inulit kasi nga kailangan natin ang accurate na measurement. Sa pagdodrawing, hindi pwedeng malapit lang kailangan hanggat maaari ay
sobrang lapit na. Kasi yung mga maliliit na error na yun ay pag ginamit ang ginamit ay magkapatas yan. Makikita natin sa dulo na. Okay? Ayan. So, ito na nga siya na, ilipat na natin. So, ito na nga yung velocity. Tapos inilipat, iniurong, edi ito na siya. Ayan. So, pagkatapos ilipat ay kaya nga natin sila pinagtapat-tapat is para makagawa nga tayo ng proportionality line. Na yung proportionality line ay mula dun sa dulo ng ating input na velocity, which is itong 2, 3, na inilipat natin, papunta doon sa pivot point. Sabi na natin, ang pivot point niya ay itong 1, 2. So, mula dito sa dulong ito, iko-connect ko doon sa pivot point natin na 1, 2. And then, using this proportionality line, kunin na natin yung velocity na gusto natin malaman, which is itong 2, 5. Ito. So, para malaman, edi gagawa lang din tayo dyan ng perpendicular line. Sa 2, 5 na yan. Yan. Ito yung intersection na yun. Double check. Yan. Yan. Tapos, guhit. Perpendicular pa ganito. Ayan. Okay? So, yun. So, yun na yung ating velocity ng 2,5. Ayan. So, dahil siya nasa 2,5, yan ay pwede nating labelan ng velocity 2,5 katulad nun. Kaya siya yung velocity ng 2,3 kasi nandun siya mismo sa 2,3. Again, hindi ko nakakalalagyan nga ng sobrang daming guhit kasi nga, ayan, dumadami na yung linya. But again, ito pa rin yung ating velocity ng 2,5. Katulad ng ginawa natin last time dun sa, ito, yung sa 4-bar linkage natin. Kaya kung napansin nyo, ayan, no, nilabelan ko siya nandun siya sa 2,4. Pero itong mga to, kung napansin nyo, ay, ano, walang label, walang label. Kasi wala naman dito yung 2-3, ay yung 2-3. At hindi, wala rin dito yung 3-4, nandun yung 3-4. So, kaya hindi ko na-label na. Nilagyan ko lang siya ng arc pabalik. Kasi yun ang position ng label na 3-4, kasi nandun siya sa 3-4, at ganoon din yung velocity 2-3. Dahil nandun siya sa sentro 2-3. Kasi kung nasan yung sentro yun yung tamang position niya. Okay? Kaya nga ito, hindi ko nalalagyan ng 2-3. Ito. Kasi ito naman talaga yung 2-3. Ito nga yung projected lang. So, para malaman ko ng sentro ito, ibabalikan natin yung arc na yun. Ibabalik siya sa 2-3 para malaman. Okay? So, yun. So, dahil nakuha na rin natin yung ating 2,5 dito, ibig sabihin nun, nandito na tayo sa 2,5 na to. Parating na tayo dito sa sentro, 2,5. O, dahil nandito na tayo sa 2,5, dilipat na tayo sa 5,6. 2,5, punta tayong 5,6. Okay? So, pag tayo para tayo makalipat from 2,5 papuntang 5,6, yan. So, 2,5, 5,6, ang common number between the sentro 2,5 at 5,6 is itong number 5. Kita nyo naman doon sa mga linya natin, nagsagap siya sa 5. So, dahil common ng 5, lagyan mo lang ng 1, so therefore, umiikot siya sa 1,5. Yan. So, ibig sabihin lang nun, yung lahat ng 1 natin ay pivot point. Yan, kaya nga yung 1,2 ay O2, yung 1,4 ay O4. So, ibig sabihin, yung 1,5 na to ay pwede rin natin itong tawaging O5 kasi dyan talaga siya umiikot. Ganon din itong 1,3. Yung 1,3 yan ay pwede mo rin tawagin O3. Okay? Kasi nga ay ground. At lalo na itong sa infinite na to. So, pwede mo rin siyang tawagin O6. So, basta lahat ng may 1, consider na ground. Kasi nga sabi ko nga, di ba, yung may 1 ay ground. Yun ang sabi ko nung una. Nakalista doon. Ang 1 ay ground. At ang ground nga ay O. Kaya yung lahat na yan ay pwede mong tawagin mga O. Ito yung O, O5 at O6. Dahil ito naman ay yung O2 at O4. Okay? Kasi nga doon umiikot yung ating mga link. Diyan talaga umiikot. Katulad din ng itong mga ground na ito. Okay? So, yun. So, saan ako? Dito. Paikutin ko nga sa 1,5. So, yung 1,5, yung 1,5, yung 2,5, at yung 5,6 ay yung pa rin. Hindi ulit ko hindi sila
Kulinyar, kailangan maging kulinyar para makagawa nga tayo ng proportionality line. So either nga itong 5,6 ililipat ko dito para kulinyar, or yung 2,5 na to ang ililipat ko dito para kulinyar rin 1,5, 2,5 dito at 5,6. At yun ang gagawin ko dito. So yung 2,5 naman ang ililipat ko papunta dito para kulinyar. Ang dahilan nga ulit kasi pag nilipat ko dito yung 5,6, makakagawa nga dito ng proportionality line. Pag nakahanap ako dito, ibabalik ko lang din siya at pabalik dito. So para hindi na magpapalipat leaks, yung 2,5 na lang ang ililipat ko dito. O, para yung 1,5, 2,5 dito, 5,6 ay kulinyar. So gagawa ko dito ng proportionality line. So yun ang gagawin ko. Yung 2,5 na yun ay ililipat ko dito sa linyang ito. Itong vertical na to. Yan. Kasi yung 1,5, 5,6 ito. Lipat na lang natin itong 2,5 papunta doon. Yan. Yan na, kita nyo. Ito yung aking pivot point, yung pinakatulis ng compass. Tingnan nyo yung pivot point, tapos yung lapis ay tatapat ko doon sa 2,5. Yan, tapat na yung 2,5. Kunti pa. Turong ng kaunti. Yan, okay na. Okay, ayan ha. Yan, tinapat ko doon. Tapos doon sa 2,5. Okay? So, mas effective nga lang ang compass pag nakatayo. Ayan. Kaya pinapakita ko na lang na ganito. Okay? Good, ayan pa. Ayan. Tapos, ililipat na nga natin siya doon sa linyang ito. Ayan. Okay? So, iniikot ko gano'n. Tapos dito. Okay? So, kaya may linya ngayon yun. Dito. Sabihin doon siya tatapat. So, yun ngayon yung ating projected na 2,5. Again, projected nga siya, kaya nga ginawa natin ang linya dito. Para sabihin, trace mo lang pabalik, yun yung 2,5. Yan. Tapos pagkatapos natin ililipat natin yung velocity, same, maintain yung direction. So ito nga ay pwede kung gusto niya talaga, pwede niyang dagdagan ito ng arrow. Dahil nga pa ganun siya. So yung arrow yun ay ma-maintain dito, so dun pa rin yung turo niya. So sabihin, gagawa tayo ng line, papunta doon na perpendicular dito. So baliktad na lang. Para mas perpendicular. Papunta dito. Tapat-tapat, ayan, tapat sa 90. Tapat sa 90, tapat sa 0. Then, diretso natin. Ayan. Ayun. Then, ang isa pa natin ililipat ay yung actual na measurement itong velocity ito. Okay. At para mailipat yan, sa halip na pwede namang sukatin, then after masukat, isusukat nyo rin dito. Mas maganda kasi kapag gagamit tayo ng compass ulit. So, ito yung another compass ko. Para maliit lang yung adjustment. Tapos, itatapat ko doon sa, yan. Itatapat ko yung isa doon sa dulo, tapos yung kabila naman doon sa arrow. Dulo, tapos arrow. Okay. Again ha, effective nga lang ang compass pag nakatayo. Kaya hindi ko maipakita sa inyo kung anong ginagawa ko. Yan. So yan ha. 2,5. Yan yung length. Tapos yung ililipat dito. Kaya nga siya pag ganito kasi nga pag ganito yung turo. Pag ganito yung turo. So kaya na-maintain pa rin papunta doon. And after that ay, ayan. Okay? So yan. Inilipat na natin yung length na yon. Yung length na yon. Dito. Okay? Lagyan ng arrow. Pero ang mahalaga kasi dyan ay yung proportionality line. Na yung proportionality line ay dun sa pinag-iikutan, sabi nga natin ay umiikot na sa 1,5, kaya doon natin siya i-intersect sa 1,5. Yung tulo ng ating velocity inilipat, yung source ng velocity natin, hanggang doon sa lilipat ng velocity which is ito, 5,6 na paligtas pa nga. 5,6. Okay? At katulad din ng ginawa natin dito sa 2,5, gagawa din tayo din dito ng perpendicular line. Basta pinaglipatan natin ito. Ito. Ayan. Okay.
At ito na ngayon yung ating sinasabing velocity 5.6. Ito. Dahil siya nasa 5.6, edi yan talaga pwede, talagang kailangan natin yung levelan ng 5.6 kasi siya ay nasa 5.6. At
Ayan. Hello po, hello. Narinig kaya ako? Yes po, sir. Naputol ka ako kanina? Apo, na-busy po kayo. Na-DC ako. Yun. Saan kayang part? Na-DC? Saan kayang part ako na-DC? Nagdira-diretso ko din ako? Yung last part na po, sir. Yung sa, Papuntang 5-6. Diba? apo. Ayan. Ayan na lang. Dahil alas 3 na rin naman. Okay. So ituloy na lang natin sa next meeting. Okay. Ha? Ay, ang problema ay bukas kayo ay no? May event kayo bukas, tama ba ako? Yes po, sir. Meron po. Edi sa susunod na lang na meeting. Dahil wala bukas eh. Ano na lang, Janela, tama no? Tama nga ba Apo, ako? sir. Baka mali na naman. Yan. Ano na lang, ibigay mo na lang sa akin yung schedule niya. Yung mismong, yung buong klase. Schedule lang Apo. open. Sa email po, Sige. sir. Kahit email na lang. Kahit email na lang. Sige po. Tapos, inform ko na lang kayo kung kailangan nating mag-make up. Baka kasi mukhang 3 oras kasi yung mawala sa atin. So, mataas ang possibility na mag-make up. I-announce ko na lang din siya siguro. Kahit sa iyo o kaya sa email na lang. Apo, sir. Noted Sa po. iyo. Sige. Bigay mo agad sa akin para maayos na natin. Kahit bukas. Maayos ko bukas. Apo, Okay? sige po. Sige. Okay po, sir. Sige po. Okay. Antay lang saglit ha. Antay lang. Thank you.